Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at mga tagusubaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad-Pas Network DepEd Candon City Teleskwela, Kanlungan ng Kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Ginang Donabel G. Desierto, ang iyong guro para sa ating Araling Panlipunan, ikapitong baitang. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Ihanda mo na ang iyong kwaderno at ballpen at magsimula na tayo. Para sa ating most essential learning competency, natatalakay ang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. Para naman sa ating layunin sa araw, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang pinagmulan ng mga unang tao sa Asya. Ikalawa, napapahalagahan ang bawat yugto ng pamumuhay at pag-unlad ng sinaunang tao sa Asya. At ikatlo, nailalahad ang konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon. Ngayon, oras na para palawakin pa ang iyong kaalaman. Handa ka na ba? Para sa ating gawain, subukin mo. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang letrang T kung tama ang nakasaad sa pangungusap at M naman kung mali. Una, ang fossils ay ang anumang kasangkapan ginamit ng sinaunang tao na siyang isa sa mga ginamit na pangunahing ebidensya sa ebolusyon ng tao. Magaling, ito ay mali, kaya ang sagot ay letrang M. Ikalawa, hominid ang pangkalahatang katawagang ibinigay ng mga siyentipiko sa sinaunang tao at iba pang nilalang na malatao na naglalahad ng tuwid sa panahong prehistoriko. Mahusay, ito ay tama, kaya ang sagot ay letrang T. Ikatlo, natuklasan ang paggamit ng apoy sa panahong Paleolitiko. Tama, kaya ang sagot ay letrang T. Ikaapat, ang terminong kabihasnan at kasibilisasyon ay may iisang kahulugan. Magaling, ito ay mali, kaya ang sagot ay letrang M. Ikalima, ang mga sinaunang kabihasnan ay nabuo malapit sa mga lambak-ilog. Magaling, tama, kaya ang letrang T ang sagot. Nasagot mo ba ang mga hinihinging kasagutan sa'yo? Naging madali ba ang iyong pagtukoy sa mga kasagutang hinihingi ng bawat katanungan? Kung gayon, ikaw ay may paunang kaalaman tungkol sa aralin na iyong pag-aaralan. Halika na at simulan na natin. Pinagmulan ng unang tao sa daigdig. Ayon sa mga arkeologo, ang mga nahukay na fossils at artifacts sa iba't ibang bahagi ng mundo ang siyang ginamit na pangunahing ebidensya sa pag-aaral sa ebolusyon ng tao. Ang fossils ay anumang tumigas na labi ng halaman, hayop at tao. Samantalang, ang artifacts ay anumang mga kasangkapang ginamit ng tao. May dalawang aspektong pinagbatayan ng pinagmulan ng tao. Ito ay ang ebolusyong biyolohikal at ebolusyong kultural. Ang ebolusyong biyolohikal ang pagbabago sa pisikal ng tao tulad ng paglaki ng bungo at maging ang paglalakad at posisyon ng katawan ang siyang pangunahing ginamit ng batayan sa pag-unlad. At ang ebolusyong kultural ay tumutukoy sa mga kasangkapang ginamit ng mga sinaunang tao sa pinagbatayan sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao. Ang kwento ng pinagmulan ng tao ay nagsimula sa teorya ng ebolusyon ng tao ng isang French naturalist na si Jean-Baptiste Lamarck, 1809. Subalit,
Kulang ang kanyang mga makaagham na pagpapaliwanag hanggang sa nagpalabas ng isa pang teorya sina Charles Darwin at A.R. Wallace noong 1858. Pinag-ibayo ni Darwin ang pagpapaliwanag sa kanyang aklat na The Origin of Species noong 1859. Ayon sa teoryang ito, tila isang hagdanan o ladder ang pinagdaan ng ebolusyon ng tao, kung saan ang nagsisilbing pundasyon ay ang mga ninunong malabakulaw or ape-like ancestors at ang mga modernong tao, Homo sapiens, ang nasa pinakatuktok. Tinawag na hominid ang mga kabilang sa pamilyang Hominidae ng bipedal primate mammal na kinabibilangan ng pinakamodernong tao. Ang silangang bahagi ng Africa ay pinaninirahan ng iba't ibang uri ng mga hominid. Ang Homo naman ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang tao. Sila ay mas malalaking utak at kakayahang makalikha ng mga kagamitan. Ang Homo ay nahahati sa 3 species: Homo habilis or handyman, Homo erectus, the upright man, at ang Homo sapiens, the wise man. Ang mga Homo erectus ay ang unang pangkat na lumabas sa kontinenteng Africa at nagpunta sa iba't ibang kontinente kasama na ang Asya. Yugto ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga unang Asyano. Ang panahon ng bato ay ang panahon ng paglilinang ng tao na nahahati sa 3: Paleolitiko, lumang bato; Mesolitiko, gitnang bato; at Neolitiko, bagong bato. Panahong Paleolitiko. Ang mga tao ay nomadiko na ang ibig sabihin ay walang permanenteng tirahan. Nangangaso at namumulot ng pagkain. Gumagamit ng kamay, di kagaya ng hayop. Nakapagsasalita at nakakatanggap ng anumang impormasyon. Mas malaki ang utak, bunga ng pagiging mas matalino sa mga hayop. Nakakalakad na ng maayos at may pisikal na katangian. Mga gamit na yari sa matatalim na bato at grava. At gumagamit ng apoy. Panahong Mesolitiko. Ito ang transisyon sa Paleolitikong panahon. Ang mga tao ay naninirahan sa mga pampang ng ilog at dagat upang mabuhay. Nagsimulang mag-alaga ng hayop ang mga tao. Ilan sa mga maituturing na pinakamahalagang nagawa sa panahong ito ay microlith, kung saan ito ay maliit na patusok na kasangkapang bato na nagsisilbing kutsilyo at talim ng mga pana at sibat. Gumamit ng matalas, makinis at matulis na kasangkapang yari sa bato. Panahong Neolitiko. Ang mga tao ay napag-aralang gumamit ng matalas, makinis at matulis na kasangkapang yari sa bato. Natutong magsaka at mag-alaga ng hayop. Namuhay sa permanenteng lugar, naging malikain gaya ng paghahabi ng tela, paggawa ng lutuan, basket, palayok at gamit sa bahay, at namuhay na magkasama na naging sanhi ng pagkabuo ng isang pamayanan. Pagkakaroon ng lider at pagtatag ng organisadong pamahalaan. Panahon ng metal. Ang mga tao ay gumamit ng mga bagay na yari sa metal o tanso, copper. Gumawa ng mga mamahaling bagay gaya ng alahas at kagamitang pandigma. Nakaimbento ng bronze, pinaghalong metal na tanso at metal na tin. Nakalikha ng mga kagamitang pansaka at kagamitang panlaban o mga armas na may malalalim na bahagi. Sa China, gumawa sila ng mga gamit na pang-alay sa mga Diyos at mga bariles na mula sa bronze. Nadiskubre din ang iron o bakal, gumawa ng kagamitang yari sa bakal na siyang panlaban sa mababangis na hayop, natutong maghabi at mag-ukit sa mga kahoy. Mga lakal gamit ang sistemang barter at barya, at gumawa ng mga sasakyang pandagat para sa kanilang kalakalan.
Konsepto ng kabihasnan at sibilisasyon. Nang dumating ang mga sinaunang tao mula sa kontinenteng Africa sa Asia, ay nabuo ang mga uri ng pamayanan na kalaunan ay tinawag na sibilisasyon. Ang salitang ito ay nanggaling sa salitang Latin na civitas nang ibig sabihin ay syudad, at civilis na nangangahulugan namang ng mga mamayan. Kung gayon, ang sibilisasyon ay ang masalimuot na pamumuhay sa lungsod. Sa kabilang banda, ang kabihasnan naman ay mula sa salitang ugat na bihasa, na ang kahulugan ay eksperto o magaling. Kung gayon, ang kabihasnan ay pamumuhay sa nakagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao. Sakop nito ang mga pamumuhay batay sa lungsod at maging hindi batay sa lungsod. Maliban sa pamumuhay, kasama nito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Mga batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan. Ito ay ang pagkakaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan, masalimuot na relihiyon, espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya at uring panlipunan, mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining at arkitektura at sistema ng pagsusulat. Saan nabuo ang mga unang kabihasnan? Ang mga unang panirahan sa daigdig at maging sa Asya ay nagsimula sa mga matataas na lambak na nasa tabi ng pinagmulan ng mga anyong tubig gaya ng ilog. Ilan sa mga unang lungsod-estado na nabuo sa Sumer o Mesopotamia na Iraq sang kasalukuyan ay ang Uruk, Catalhuyuk, Jericho, Ur, Lagash at Umma. Marami ka bang natutunan mula sa iyong pinanood? Ano-ano ba ang iyong natutunan? Sa bahaging ito ay malalaman natin kung ano ang iyong nakuhang impormasyon mula sa iyong binasa sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang letrang T kung tama ang nakasaad sa pangungusap at M naman kung mali. Unang bilang. Ang fossil ay ang anumang mga kasangkapang ginagamit ng sinaunang tao na siyang isa sa mga ginamit ng pangunahing ebidensya sa ebolusyon ng tao. Ang sagot ay M, mali. Ikalawang bilang. Hominid ang pangkalahatang katawagang ibinigay ng mga siyentipiko sa sinaunang tao at iba pang nilalang na malatao o human-like creatures na naglalakad ng tuwid sa panahong prehistoriko. Ang tamang sagot ay T, tama. Ikatlong bilang. Sa panahong Paleolitiko, ang mga tao ay natutong manirahan sa isang lugar. Kung iyong sagot ay M, mali. Napakahusay mo. Ikaapat na bilang. Natuklasan ang paggamit ng apoy sa panahong Paleolitiko. Ang tamang sagot ay T, tama. Ikalimang bilang. Ang sibilisasyon ay nag-ugat sa salitang Griego na civitas, nang ibig sabihin ay syudad, at civilis na nangangahulugang ng mga mamayan. Ang tamang sagot ay M. Napakahusay ng iyong mga naging kasagutan. Taglay mo na ngayon ang mga kaalaman na may kaugnayan sa ating mga aralin. Sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa ikalawang episode ng ating Aralin sa Asya. Muli, ito ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Ginang Donabel G. Desierto, na nagsasabing makabuluhan ang iyong pagkatuto. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!